Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangatlo ko na estimate. Ayan. Pangatlong estimate to mga kabay sa hapon na to. Ang job number nito mga kabay 39804. So ang model pala nito mga kabay, ito yung DWE. Ba dito? Malabo na mata ko DWE. Bakit ganun? 200 PL dapat to, pero ibang modelo dito mga kabay. Siguro galing ano to, abroad. Ayan. Susubukan kong linisin mga kabay para makita natin yung modelo. So yan mga kabay, wala na, burado na, pero tanda ko pa naman to. DWE 8200 PL. Ito po yung tinatawag nilang deadman switch. Ayan, kasi pag nabitawan nyo siya mga kabay, kusa na siyang namamatay. Nga lang, kung dire-diretso ang gamit mo, ngalay, kasi wala siyang lock. Hindi siya katulad nung slide na switch, pag on mo, steady on na siya. Ayan. Pero mas safe to kung tutusin mga kabay, kasi pag nag-cutting kayo o kaya nag-grind kayo tapos nabitawan nyo, hinto na rin siya kaagad yung kanyang ikot. So ito mga kabay gumagana, pero ayan, tingnan nyo pati plug. Ayan, pag ginamit sa construction mga kabay, kalimitan laging ganito. Ayan, hindi ko alam kung ano nangyari dyan, nalusaw, kaya dito na lang ang hawak natin, baka biglang pumutok. So sasaksak natin mga kabay. So ito mga kabay, gumagana siya pero pigil yung andar. Pigil siya tapos nangamoy. So tingnan natin dito. Tapos yung kinabit na carbon mga kabay ay fake na po, hindi na siya original. So i-start natin, on natin na nakaganito. Pakita lang natin dito sa may carbon brush banda. Yan. So bukod sa mabaho yung amoy mga kabay, nasusunog, pero maaring ganun ang amoy niya dahil syempre sira yung bearing. Pag ganyan mga kabay, sira ang bearing. Ayan. Pwede ring sira yung armature. Ayan. Pero kung sira lang yung armature mga kabay, halimbawa sunog, hindi siya dapat ganun. Napigil yung ikot, dapat malambot. So ibig sabihin, sira talaga yung bearing. Ayan. So ngayon, bubuksan natin. Galing abroad to mga kabay. Pag ganitong 8200, so maaring hindi to 8200 PL mga kabay, pero kamukha lang siya. Kasi may ganito siya. Ayan o. Ayan. Yung 8200 PL kasi walang ganito. Ito mga kabay, ginagamit to. Maganda kasi yung guard niya mga kabay. Hindi katulad nung labas sa Pilipinas na yung guard, ini-screw mo pa. Ito hindi na. Quick release siya. Lalagay mo lang yung guard, pipisilin mo lang to kapag gusto mong tanggalin. Ayan, yun yung kagandahan niya. So abroad to galing mga kabay, pero parehas lang siya ng wattage. Ayan, 800. Tapos 220 to 240 volts pa rin siya. Ayan. So kamukha lang to ng DWE 8200 PL. Ayan. So buksan natin mga kabay. Tuloy natin. Ayan, lulugan ko lang yung screw. So ayan mga kabay, luluwagan ko na yung screw. So pwede natin hugutin. Ayun. Ay, ang daming tama mga kabay yung winding nya. So hugutin lang natin yung armature. Matigas. Kailangan natin paluin. Ayan. Siyempre tingnan natin yung gear kung may tama. So wala naman mga kabay. Meron, ayun. May tama yung gear. So ayan mga kabay, kung bakit pigil siya. Ayan. Durog po yung bearing niya sa harapan. Ang number nitong bearing mga kabay sa harap ay 608. Tapos sa likod naman mga kabay, 607. Pero buo pa po yung sa likuran. Ayan. So ito mga kabay, imbis na bearing lang dapat ang i-estimate ko, parang nag-alangan ako dito sa armature dahil ang dami pong tama. Ayun po. Hindi siya makikita gaano dyan sa camera, pero dito sa actual mga kabay, ang daming tama yung kanyang winding. Ayun, pati dito. So maaring yung nadurog na bearing
tumama dito. Ayan. Kaya siguro siya nangangamoy din na sunog. Ayan. So check lang natin yung armature. Okay pa naman mga kabay. Yung switch niya, isilin lang natin. Yan, okay pa. Dito sa kanyang spindle. Yan. So dito sa kanyang pinion mga kabay, medyo alanganin din ako dahil meron tama. Ayan, may tama. O yun. So ang pinaka-estimate ko dito mga kabay sa hindi ko na may mabanggit, kamukha lang siya ng DWE 8200PL. Ayan. So papalitan natin yung armature, bearing 608 at yung gear pinion. Ito yung pinion mga kabay, nandito sa loob yung gear. Ayan. So sit po yan pag binili mo. So pares lang naman siya ng wattage doon sa 800PL. So pwede nating salpakan ito mga kabay ng armature ng DWE 800PL. Meron kasi dito nakalagay mga kabay DWE 4. Ayan, hindi ko alam kung 411. Ayan, 402. Ayan, meron din kasing ganun na modelo. Ayan. So yan lang mga kabay. Ay, syempre yung ano pala mga kabay, itong carbon. So fake po yung carbon. Hindi ko masasabing fake kasi meron din kasing carbon na ganito sa Stanley. Ayan. So hindi naman po siya ganun katigas dahil pag hinawakan mo yung carbon, dumidikit sa kamay. Ayan. So okay po yung ganung mga carbon. Pero yung carbon na pag hinawakan mo sobrang dulas tapos halos hindi na nadikit sa daliri nyo, matigas po yun masyado. So ito hindi naman siya ganung katigas. So maaring pang Stanley to. Ayan, na carbon. Pero papalitan ko yan. So ulitin ko yung estimate ko mga kabay. Lahat na po, kasama na yung cord protector nito. Ay, hindi pa, buo pa. So yung plug lang papalitan natin. Ayan. Plug, armature, bearing 608, pinion, tsaka gear. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 5 pyesa yung papalitan natin dito mga kabay. So hindi ko na po ipapakita kung paano buuin mga kabay. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ito ng customer. So sa mga nagtatanong kung saan ako pumapasok, saan yung pwesto na pinapasukan ko, dito lang po ako sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay, maraming salamat. At syempre baka pwede ako makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inong Tabay. So maraming salamat. Bye bye.